Isang video na nagsasabing ang Pilipinas ay isang marumi at atrasadong probinsya ay kumalat ng husto sa ibang bansa. Ang pinagmula ng balita ay isang internet marketing account at isang programa sa telebisyon mula sa China. Ipinahayag ng programa na ang imahe ng Pilipinas bilang isang malinis at punong-puno ng pagkamakatao ay isang malaking kasinungalingan at may kasama pang pang-iinis sa pagpapalabas ng mga footage ng mga kalye ng Quiapo sa Maynila na may mga street vendors at mga lumang palikuran. Sa unang tingin, tila ito ay isang pagkakaiba lamang sa antas ng pag-unlad ng dalawang lugar. Gayunpaman, kung susuriin ng mahinahon ang nilalaman, makikita ang isang malaking pagkabaligtad. Ang video ay pinutol-putol, ang paliwanag ay one-sided, at sadyang binibigyang diin ng mga eksena na hindi matatawag na pang-araw-araw. Isang estudyante sa Universidad na Tsino na nabagabag dito at dahil sa nagiinit na damdamin ng pagkamakabayan patriotis ay kumilos at ipinakalat ang impormasyong ito sa buong mundo. Ngunit ang naghihintay sa kanya ay hindi papuri, kundi pangungutya at walang awang pagtatama mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit nagkaroon ng ganoong kalaking puwang? Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ng realidad ng Pilipinas at ng imaheng ginawa-gawa? Tatalakayin ng detalyado ng video na ito ang pagbaluktot ng katotohanan ng partikular na media, ang aktwal na mukha ng Pilipinas na nakita ng mundo at ipapaliwanag ito kasabay ng mga komento ng mga netizens sa ibang bansa. Kung papanoodin ninyo hanggang dulo, tiyak na maiintindihan ninyo kung bakit ang kasinungalingan ay lalo pang nagbigay liwanag sa katotohanan. Ang pagsisinungaling at baluktot na pag-uulat ng media tungkol sa Pilipinas. Isang online media sa China ang nagpalabas ng isang feature na nagsasabing ang imahe ng Pilipinas na may magandang tanawin ay ang mga tao, malinis at magalang ay isang malaking kasinungalingan. Mula pa lang sa simula, gumamit na ang programa ng matitinding salita na nagpapababa sa lipunan ng Pilipinas upang pasiklabin ang emosyon ng manonood. Ang layunin ng gumawa ay malinaw. Hindi upang maghatid ng katotohanan, kundi upang stereotype ang Pilipinas bilang isang sirang at magulong lugar. Una nilang ginamit ang pedestrian area ng Quiapo sa Maynila. Ang kalsada ay nakunan na parang iniwan na may mga kalat na plastic bags at mga take-out cup. Ipinahayag ng voice-over na ito ang pang-araw-araw na tanawin sa gitna ng Pilipinas. Ito ay isang taktika upang bigyan ng maling akala ang manunood na ang Pilipinas ay laging isang maruming lungsod. Gayunpaman, may isang malaking katotohanan na itinago ang video na ito. Ang aktwal na ginamit ay mga imahe noong umaga, pagkatapos ng malalaking kaganapan tulad ng traslasyon o mga major fiesta o mga imahe sa loob lamang ng maikling oras. Sadyang kinuha lang nila ang espesyal na sitwasyon kung saan pansamantalang nagkakalap ang basura at ipinalabas ito bilang pang-araw-araw na tanawin ng Pilipinas. Dahil walang paliwanag sa konteksto bago at pagkatapos, sadyang ginawa ang istrukturang ito upang magdulot ng maling pag-unawa. Sunod, nagpalabas ang programa ng footage mula sa isang Philippine Basketball Association o concert venue. Ang mga upuan ng manunood ay puno ng basura at mga balat ng pagkain. Tungkol dito, kinutya ng mga panauhin ng programa ang mga Pilipino bilang isang grupo na walang pagpapahalaga sa publiko na ikinokonekta ang isang eksena sa isang lugar ng libangan sa kalidad ng mga mamamayan. Ito ay isang napakawalang ingat na lohika na itinuturing ang tanawin na naganap sa isang espesyal na espasyo tulad ng arena bilang kabuuang katangian ng lipunan. Walang sinseridad na makikita bilang isang pag-uulat. Ang susunod na pinuna ay ang Philippine Light Rail Transit, LRT. Ipinakita ng programa ang paglilinis ng mga bagon ng tren na natapos sa loob ng napakaliit na oras. Sa pagkakita nito, ipinahayag nila na hindi ito kahusayan kundi pagmamadali lamang na parang ang pagtatapos sa maikling panahon ay isa ng problema. Bukod pa rito, sinabi nilang ang mga basura na natira sa mga siko ng upuan ay sanhi ng mga bakterya. Gayunpaman, wala silang ipinakitang konkretong validation footage o ebidensya tungkol sa tanawin ng lungsod. Gumamit din sila ng matinding pagpapahayag. Ipinakilala ng programa ang ilang lumang eskinita sa Tondo, binondo bilang pamumuhay ng karaniwang tao. Sa katunayan, ito ay mga footage lamang ng napakakaunting makasaysayang lumang kalye at hindi ito kumakatawan sa kabuuang tanawin ng lungsod. Ipinawalang bahala rin ito ang kulturang nakatago roon. Ang mga karinderya kainan sa kalsada at street food ng Pilipinas ay naging perpektong target din. Inilarawan ng programa ang mga street food ng Pilipinas bilang hindi malinis. Mga lugar kung saan ginagamit ang hindi malinis na mantika. May idinagdag pa silang paliwanag na ang mga tindero ay direktang humahawak sa pagkain gamit ang maduduming kamay.
Ito ay itinuturing na isang pagganap na idinisenyo upang magdulot ng matinding pandidiri sa manonood. Gayunpaman, wala ring bakas ng fact-checking na ginawa para sa impormasyong ito. Sa pamamagitan lamang ng footage at voice-over, ang konklusyon ay preset na. Ang pinaka-hindi ka panipaniwala ay ang paghawak sa kultura ng palikuran ng Pilipinas. Ipinahayag ng programa na hanggang ngayon, ang Pilipinas ay gumagamit pa rin ng mga luma at walang dibisyong pampublikong palikuran. Ang layunin ay itatak sa isip na ang Pilipinas ay isang lugar na may lumang infrastruktura at atrasado. Sa kabilang banda, idiniin ng programa na ang banyo sa unang antas ng mga lungsod ng China ay advanced, na gumamit ng isang estruktura na nagpapasigla ng superiority complex. Ang serye ng pag-uulat na ito ay hindi lamang simpleng maling pag-unawa o kakulangan ng kaalaman, kundi nilalaman na sadyang in-edit na may malinaw na layunin. May pag-unawa sa loob ng media na makakakuha ng traffic at patriotikong likes kung gagawa lang ng nilalaman na nagpapababa sa Pilipinas. Ito ay isang sistema ng produksyon na inuuna ang pampasigla sensationalism kaysa sa katotohanan. Ang resulta ay ang walang ingat na pagsasama-sama ng mga imahe mula sa magkakaibang oras at lugar. Para sa manonood, ipinapakita ito na parang isang kumpletong katotohanan. Ang mga mamamayan ay sinasaksakan ng baluktot na imahe ng Pilipinas sa pamamagitan ng influential na media. Dahil dito, nabuo ang estruktura na ang sariling bansa ay kumakatawan sa pag-unlad at ang kabila naman ay mababa. Gayunpaman, ang imahe ng Pilipinas na inilarawan ng programa ay malayo sa katotohanan. Ito ay isang ginawagawang imahe na pinutol-putol lamang, pinalaki ang mga salita at pinagsama-sama para sa kaginhawaan. Ito ang esensya ng pagbaluktot at baluktot na pag-uulat ng bahagi ng media. Kaya, ano ba talaga ang hitsura ng Pilipinas? Ang sandaling natuklasan ng dalagang nagplano sanang iligtas ang mundo. Si Liang, isang estudyante sa Universidad na Sino, ay lumaki sa tabi ng kanyang mga lolo at lola na may tradisyonal na pananaw. Ang mga negatibong salita tungkol sa Pilipinas ay pang-araw-araw na usapan sa bahay. Ang Pilipinas ay isang magulo at maruming lugar at hindi ito isang bagay na dapat kainggitan. Ang halagang ito ay itinanim sa kanya bilang isang katotohanan na hindi dapat pagdudahan sa ngalan ng edukasyon. Para sa kanya, ang pagtanggi sa Pilipinas ay hindi isang ideolohiya, kundi isang bagay na natural na parang hangin, isang paunang kondisyon na dapat sundin. Pagdating niya sa universidad, nagsimulang maramdaman ni Liang ang isang hindi malinaw na pagkakaiba sa kanyang mga kaibigan na nakapag-exchange o nakapaglakbay sa Pilipinas. Nagpapakita ang kanyang mga kaibigan ng mga litrato ng kanilang paglalakbay sa Pilipinas at masayang pinag-uusapan ng kulturang sining at street food. Sa tuwing nakikita niya ito, may hindi masambit na pagkabalisa na bumubukal sa puso ni Liang. Bakit kailangang purihin ang lugar ng iba? Lumaki ang pagdududa na ito sa kanyang puso. Naniniwala siyang siya ang nasa tama na panig. Dahil dito, ang mga inosenteng ngiti sa paligid niya ay naging hindi matitiis sa kanyang paningin. Sa sandaling iyon, nakita niya ang programa. Matindi ang pagtanggi ng programa sa kalinisan at kapaligiran ng Pilipinas na nagsasabing ang gayong mga papuri ay ilusyon. Nakatingin si Liang sa screen at mariin na tumango. Hindi siya nagkamali. Kumalat ang kasiguruhan na iyon sa kanyang puso. Ang katiyakan na ang Pilipinas ay atrasado ay naging definitibo dahil sa programang ito. Pagkatapos, may bagong damdamin na sumibol sa kanyang puso. Ang baluktot na misyon na sabihin ang katotohanan sa mundo. Kung hindi siya kikilos, maraming tao ang magpapatuloy na maloloko. Ang pag-iisip na parang tragic heroine ay nagpabigat sa kanyang pagkilos. Nag-screenshot si Liang ng mga bahagi ng programa at sinimulan itong lagyan ng English subtitles. Nakaharap siya sa computer hanggang hating gabi. Nag-edit ng video na ito upang ipahayag ang katotohanan sa mundo. Ang natapos na video ay may kapana-panabik na pamagat, Taiwan's Dark Reality. Pinalitan ko ng The Philippines Hidden Mess, Unveiling the Ugly Truth. Plano niyang gisingin ang mata ng mundo gamit ang video na ito. Ang video ay patuloy na in-upload sa mga video sites at forum sa ibang bansa. Inaasahan ni Liang ang mga eksena ng papuri sa kanyang isipan. Naniwala siyang pupurihin siya bilang isang matapang na kabataan at makakatanggap ng pasasalamat at suporta. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Pagkalipas ng ilang araw, ang reaksyon sa comment section ay kabaliktaran ng kanyang inaasahan. Ang mga unang nagkomento ay ang mga backpackers na naglakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsumbatan sila na nagsasabing hindi pa sila nakakita ng ganitong kahibangan ng fake news.
Nagsimula silang magbahagi ng kanilang aktwal na karanasan sa Pilipinas. Hindi ko maisip na may mas malinis at mas ligtas na lugar kaysa sa MRT, LRT ng Maynila. Ang ganitong mga boses ay sunod-sunod. May nagbigay ng konkretong katotohanan. Bagamat maraming tao sa mall o transport hub sa gabi, nililinis ito ng mga cleaners at mga tindero. Ang LRT, MRT station ay nakakagulat na malinis at mahigpit na ipinapatupad ang bawal kumain, uminom. Ilang lugar sa mundo ang makakapagbigay daan sa isang babae na mag-isang umuwi sa hating gabi nang hindi natatakot. Ang mga pagdududa tungkol sa magandang seguridad ay sunod-sunod. Ang talakayan ay tuluyan ng napunta sa kultura ng palikuran. Ang kalinisan ng mga palikuran sa MRT, LRT ay world class sa maraming lugar. Mayroon pang ang bidet at sanitizer. Ang mga bumabatikos ba ay nakapunta na ba talaga rito? Ang mga matitinik na komento ay naglipa na. Isang post ang nagsulat pa ng isang nakakainsultong paghahambing. Kung ang Pilipinas ay atrasado, karamihan sa mga bansa sa mundo ay nasa panahon ng bato. Tumigil ang daliri ni Liang sa harap ng screen. Napagtanto niya na gusto niyang sumagot, ngunit wala siyang isang matibay na ebidensya na maibibigay. Ang impormasyon na pinaniniwalaan niya ay bumagsak sa harap ng katotohanan ng aktwal na karanasan. Ang aksyon na akala niya ay tama ay naging patunay ng kamangmangan. Kung burahin ang video, baka makatakas siya. Ngunit ang katotohanan na kumalat na ito sa buong mundo ay hindi mabubura. Ang media na pinagkakatiwalaan niya ay ginamit lang siya. Ang gawa na akala niya ay kabutihan ay naging kasangkapan lamang sa pagpapababa sa iba. Sa wakas, naunawaan ni Liang na hindi katotohanan ang ipinakalat niya kundi kasinungalingan lamang. Umiyak siya sa harap ng screen. Wala siyang galit o pagkadismaya na natira, kundi malalim na kawalan ng pag-asa lamang. Ang mundo ay nagduda sa abnormalidad na sinasabing araw-araw sa Pilipinas. Ang Pilipinas na inilarawan sa baluktot na pag-uulat ay kabaliktaran ng katotohanan. Sa katunayan, ang tunay na Pilipinas ay tahimik na nag-iipon ng mga dahilan kung bakit patuloy itong pinupuri ng mundo sa pang-araw-araw na buhay. Una, ang pinakasimboliko ay ang sistema ng paglilinis ng mga kalye at pampublikong transportasyon. Ang kalinisan ng MRT, LRT ng Pilipinas ay hindi lamang pinapanatili sa pamamagitan ng sapilitang kapangyarihan ng gobyerno. Ang patakaran ng pagbabawal sa pagkain at inumin ay mahigpit na sinusunod ng mga mamamayan ng kusa. Halos walang basura na makikita sa loob ng bagon. Hindi ito utos ng kahit sino, kundi ang kamalayan sa pagpapanatili ng pampublikong kapaligiran ay nakabaonan ng malalim. Ang mga commercial area tulad ng mga malalaking mall o food court ay lalo pang pinalakas ang sistema ng paglilinis habang dumarami ang mga turista. Hindi ito kwento ng isang partikular na araw. Sa Pilipinas, ang tanawing ito ay paulit-ulit bilang araw-araw. Ganon din sa mga sports venue o concert hall. Pagkatapos ng laro, concert, maraming fans ang kusang nagdadala ng sarili nilang basura. Agad ding nagsisimula ang mga staff sa paglilinis. Maingat na pinupulot ang mga kalat sa sahig. Ang paglilinis ay hindi lang pagliligpit, kundi tinuturing din na paghahanda para sa mga darating sa susunod na araw. Sa susunod na umaga, bumabalik ito sa malinis na estado, na parang hindi nangyari ang kasabikan ng nakaraang araw. Ang paglilinis ng tren LRT, MRT, na madalas hindi nauunawaan sa ibang bansa, ay ganun din. Ang paglilinis na natatapos sa maikling oras ay hindi pagmamadali. Ito ay isang profesional na teknik na lubusang sinanay. Alam ng mga staff ang galaw at tungkulin nila sa bawat segundo. Ang pag-ikot ng upuan, pagpalit ng takip ng upuan, paglilinis ng sahig at pagkolekta ng basura. Ang prosesong ito ay naipapakita sa parehong kalidad sa anumang bagon. Ito mismo ay isang espesyal na kasanayan pagdating sa kultura ng kalinisan ng Pilipinas. Hindi dapat kalimutan ng mga palikuran sa MRT, LRT at mall. Ang mga pampublikong palikuran ng Pilipinas ay lubos na nag-improve nitong mga nakaraang taon. Lalo na ang mga palikuran sa MRT, LRT na may mga ilaw na nagpapakita kung ginagamit at madalas na nililinis. Maraming mall ang may bidet at sanitizer ng upuan ng banyo. Ang disenyo ay nagsisiguro ng ventilasyon at privacy. Ang mga lumang palikuran na ginamit sa ulat ay kadalasang luma na larawan ng mga lugar na malapit ng ayusin o malalayong lugar at hindi kumakatawan sa karaniwan ngayon sa Pilipinas. Ang mga taong naglalakbay sa buong mundo ay hindi maitago ang kanilang pagkamangha sa mga palikuran ng MRT, LRT ng Pilipinas. Ang nakakagulat ay ang kamalayan na ito sa kalinisan ay umaabot din sa industriya ng pagkain.
Ang mga karinderya at street food ng Pilipinas ay nakakatanggap ng mataas na papuri mula sa mga international food critics nitong mga nakaraang taon. Hindi lamang ang lasa, kundi maging ang kapaligiran ng pagluluto mismo ay naging batayan ng pagtitiwala. Mahigpit ang inspeksyon ng Health Department. Ang pinagmulan at pag-iimbak ng sangkap ay kinukumpirma. Upang maiwasan ang food poisoning, binibigyang pansin kahit ang paghawak ng pagkain sa street stalls. Ang mga tindero ay paulit-ulit na naghihilamos ng kamay o nagsusuot ng gloves na lubusang pinapanatili ang kalinisan. Dahil walang paderang mga street food stall, lantad sila sa paningin ng mga tao, kaya't hindi pinapayagan ng anumang kapabayaan. Ang kalinisan ng Pilipinas ay hindi lamang nabuo sa pamamagitan ng espesyal na kagamitan, kundi sa tahimik na pagpapanatili sa pamamagitan ng pag-iipon ng kamalayan at gawin ng mga tao. Ang maruming imahe ng Pilipinas na inilarawan sa baluktot na pag-uulat ay hindi tumayo sa harap ng ganitong katotohanan. Ang mga aksyon na natural na ginagawa sa pang-araw-araw ay ang tunay na mukha ng Pilipinas na pinupuri ng mundo. Ang sandaling nag-umpukan ng salita at katotohanan sa mesang kainan. Si Anton, isang French food critic, ay nakasentro sa pagkain ng kanyang buhay. Para sa kanya, ang pagluluto ay hindi lamang pag-enjoy sa lasa. Saan lumaki ang sangkap? Sa anong kapaligiran ito niluto? Anong kamalayan mayroon ang gumawa? Naniniwala siyang ang lahat ng konteksto ay kasama sa isang ulam bago ito matapos. Mayroon siyang anak na nagngangalang Jules. Malakas ang pagnanais ni Jules sa pag-unlad ng mainland China dahil sa mga online promotional videos. Ang mga lungsod na nakita niya sa screen ay kaakit-akit dahil sa modernong mga skyscraper at teknolohiya. Nagdesisyon silang maglakbay muna sa Tsina pagkatapos mag-usap. Ang inaasahan ni Jules ang nagpatuloy sa desisyong ito. Sa unang araw ng pagdating sa isang malaking lungsod, pumunta sila sa isang restaurant na sinasabing may magandang review. Ngunit, ang inaasahan ay nagsimulang maglaho sa sandaling tumayo sila sa harap ng tindahan. Ang ugali ng tindero ay malungkot at walang pakiramdam ng pag-aalala para sa customer. Ang mga sangkap sa counter ay nakalabas sa ambient temperature. Ang cutting board ay may bakas at mahirap sabihing malinis ito. Ang definitibong eksena ay ang direktang pagkuha ng tindero ng mantong tinapay gamit ang kamay na kakahawak lang ng pera. Hindi nakapagsalita si Anton sa sandaling iyon. Tumingin siya sa paligid. Ang mga eksena ng pagsingit sa pila at malakas na pag-iingay ay madalas na nakikita sa pagitan ng mga customer. Sa halip na espasyo para sa pag-enjoy sa pagkain, ito ay parang isang battlefield na walang katahimikan. Ang inaasahan sa mukha ni Jules ay unti-unting nawala. Umalis sila sa tindahan. At pagdating sa kanilang tirahan noong gabi, binuksan nila ang TV o cellphone. Sakto, nakita nila ang video na bumabatiko sa street food ng Pilipinas. Ipinahayag ng nilalaman na ang mga street food stall ng Pilipinas ang pinakamasama sa mundo. Hindi sariwa ang sangkap at hindi malinis ang may-ari. Ang ganitong mga imahe ay magkasama-sama na parang mga patak ng luha. Walang alinlangan na tinanggap ni Anton ang nilalamang ito. Ang tanawin na nakita niya mismo sa araw na iyon ay nagpalabo sa kanyang paghusga. Ganon din kaya ang Pilipinas. Na kasing lahi at kasing uri, ang pagkabalisa na iyon ay kumalat sa kanyang puso. Ang simbuyo ng food critic ay biglang lumamig. Naramdaman niyang ang street food sa Asia ay tila delikado. Gayunpaman, hindi mababago ang itinerary. Pagkaraan ng ilang araw, pumunta sila sa Pilipinas. Pagdating nila, ang pag-iingat ni Anton ay hindi pa nawawala. Baka maganda lang sa panlabas ngunit hindi pala sa likod. Ang isang pag-aalinlangan na iyon ay nanatili. Ang una nilang binisita ay isang Filipino restaurant sa Manila. Sa sandaling binuksan ang pinto, nagbago ang atmosfera. Ang bawat sulok ay maayos na nakaligpit. Ang sahig at mga kubyertos ay nagniningning sa kalinisan. Ang galaw ng service staff ay magiliw at mainit. Nadama niya ang simbuyo ng pag-iimbita sa bawat kilos na parang natural na ginagawa ang pagkamakatao na naipon sa loob ng maraming taon. Sa sandaling kinain niya ang nilutong ulam, sinigang, kare-kare, hindi nakapagsalita si Anton. Walang sobrang panimpla, ang sariwang lasa lamang ng sangkap, ang tahimik na kumalat. May matinding respeto sa sangkap dito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkabalisa at kaguluhan na naramdaman sa kabilang bansa at ang kaayusan at kapanatagan na nakita sa Pilipinas ay napakalaki. Tiningnan ni Anton kung ano ba talaga ang pinaniwalaan niya. Mga imahe na ginawa ng internet, kwento na hinaluan ng politika,
Dahil sa mga bagay na ito, halos mawalan siya ng isang malaking kasiyahan sa buhay. Ito ay isang malalim na pagmumuni-muni para sa kanya. Ang pagkain ay nakatayo sa pagtitiwala. At ang sumisira sa pagtitiwala na iyon ay ang baluktot na impormasyon. Sa pamamagitan ng karanasan sa Pilipinas, nakatiyak si Anton na ang katotohanan ay dapat kumpirmahin gamit ang sariling mata. At ang kalinisan at sinseridad ay nakabaon na malalim bilang kultura ng lugar na ito. Ang paglalakbay na ito ay naging pagbabago ng halaga para sa kanilang dalawa. Ano ang dapat paniwalaan ng tao pagkatapos bumagsak ang kasinungalingan? Sa loob ng ilang paglagi sa Pilipinas, nanatili pa rin ang isang takot sa puso ni Anton. Iyon ay ang hindi maipaliwanag na pagkabalisa tungkol sa mga street food stalls ng Pilipinas. Ang mga imahe na nakita sa video ay nanatili ng matigas sa labas ng rasyon. Ngunit, pinili niyang wag takasan ang takot na ito. Kung hindi niya kukumpirmahin gamit ang sarili niyang mata, wala siyang karapatan na pumuna. Sa pag-iisip na iyon, nagdesisyon siyang sadyang pumunta sa isang kilalang street food area ng Pilipinas. Isang gabi, tumayo si Anton sa harap ng isang masiglang street food stall. Sa sandaling tumayo siya sa harap ng stall, hindi niya namalayan na huminto siya. Sa harap niya ay isang stainless steel counter na nakintab sa kalinisan. Walang bakas ng sebo. Ito ay kabaliktaran ng tanawin na naiisip sa salitang maruming street food. Sanay na kumukuha ang may-ari ng sangkap gamit ang gloves bago tanggapin ang order. Ang galaw na iyon ay walang pag-aalangan na nagpapahiwatig na ito ay sanay na gawi. Ang mga kagamitan sa pagluluto ay nakaayos ng maayos. Ang mga sangkap ay pinamahalaan sa loob ng refrigerator. Walang elemento na nagdudulot ng pagkabalisa sa tanaw niya. Isang mainit na lugaw kongge at pansit malabon ang iniabot. Kinuha ni Anton ng chopsticks o tinidor, kutsara. Sa sandaling kumain siya, tahimik na dumaloy ang luha sa kanyang mata. Ang lasa ng lugaw ay malalim at hindi masebo. Kumalat sa bibig ang malinamnam na lasa ng sabaw. Napakasarap nito na mahirap paniwalaan na street food ito. Walang kompromiso o dahilan ang lasa na iyon. Bakit nila nagawa ang ganito? Nang tinanong ni Anton, saglit na sumagot ang may-ari na may ngiti na may Pilipino na accent. Dapat may konsensya sa pagkain, sir. Nakikita ng lahat. Kung magulo, paano na ang negosyo sa susunod? Dapat gawin ang pagkain na kakainin mo mismo at ibibigay sa pamilya ng walang problema. Ang mga salita na ito ay simple ngunit nagpapahayag ng grounded na diwa ng mga tindero sa Pilipinas. Ang takot na ipinilit ni Anton sa sarili ay walang basehan. Pagkatapos noon, sinimulan niyang imbestigahan ang mga video na sinasabing hindi malinis. Natuklasan niya ang katotohanan. Marami sa mga imahe na itinuturing na problema ay mga pinagsama-samang footage mula sa ibang lugar sa Southeast Asia o mga dekada ng lumang video. Ang mga imahe na magkakaiba ang oras at lugar ay pinagsama-sama at itinago na parang araw-araw na tanawin ng Pilipinas. Sa parehong oras, may malaking pagbabago na nangyari sa puso ni Liang. Naunawaan niya na ang media at edukasyon na pinaniniwalaan niya ay niloko ang mga tao para sa traffic at politikal na layunin. Ang aksyon na akala niya ay tama ay ginamit lang para sa kapakanan ng iba. Ang katotohanan ito ay nakaugat sa pagpapahalaga niya. Naintindihan ni Liang na kasinungalingan ang ipinakalat niya imbes na katotohanan sa mundo. Kasabay nito, napansin niya na kahit minsan, hindi niya kinumpirma ang katotohanan gamit ang sarili niyang mata. Nagdesisyon siyang muling piliin ang kanyang buhay. Hindi para paniwalaan ang itinanim na katotohanan, kundi para paniwalaan ang realidad na sarili niyang kinumpirma. Nagpasya si Liang na mag-apply para sa free trip at mag-isang pumunta sa Pilipinas. Bagamat masalimuot ang proseso, ito ay isang paglalakbay upang itapon ang baluktot na salamin at tingnan ang realidad lamang. Ang serye ng mga pangyayaring ito ay nagpapakita hindi lang ng kabutihan ng Pilipinas. Ito ay isang mahalagang tanong para sa lahat sa atin na nabubuhay sa information society. Ang impormasyon sa internet o TV ay hindi laging katotohanan. Ang mga nakakapukaw siglang imahe o matitinding salita ay ginagamit minsan upang tanggalin ang kakayahan na mag-isip. Ang simpleng tama at mali ay nagpapahinto sa tao na magduda at mag-isip. Bilang resulta, madaling paniwalaan ang realidad na hindi nakita ng sarili niyang mata. Ang baluktot na pag-uulat na naghanap ng pababae ng Pilipinas ay nagdulot ng kabalintunaan na ironic result. Ang mga tao ay nagsimulang mag-isip kung ano ba talaga ang tunay na hitsura. Ang salamin na sinubukang takpan ng putik ay lalo pang nagningning at nagpakita ng katotohanan ng punasan. Ang kalinisan,
pagkamakatao, at kaginhawaan ng Pilipinas ay kumalat sa mundo dahil sa baluktot na pag-uulat. Ang kasinungalingan na may masamang intensyon ay sa huli, sisikilin ang leeg ng gumawa nito. Sa kabilang banda, ang mga taong nakakita ng katotohanan ay hindi na maluloko ng parehong kasinungalingan. Nabubuhay tayo sa gitna ng impormasyon. Dahil dito, ang pagpili kung ano ang paniniwalaan ay lubos na nakakaapekto sa buhay. Gamitin ang sariling mata para makita ang katotohanan. Iyan ang tanging mapa para lakbayin ang mundo. Panghuli, ipinapakita namin ang reaksyon ng mga taga-ibang bansa tungkol sa pangyayaring ito. Sa totoo lang, bago ko napanood ang video na ito, akala ko ang Pilipinas ay pareho lang sa ibang developing countries sa Asia. Pero naalala ko ang aktual na karanasan ko sa paglalakbay. At ang nilalaman ay medyo malapit sa realidad. Lalo na ang kalinisan ng MRT, LRT, ay nakakagulat talaga. Walang chewing gum o kalat. Ang pag-aangkin ng video ay may maraming nakakatouch na bahagi, pero parang binubola din ng Pilipinas. Ngunit ang pagbatikos tungkol sa pagbaluktot ng media sa pag-unawa ng tao ay napakahalaga. Ito ay katotohanan. Ang kalinisan at paggalang ng Pilipinas ay hindi performance para sa mga turista. Iyan ang paraan ng pamumuhay nila. Kapag dumating ang garbage truck, pumipila ang lahat para magtapon ng basura. At may tugtog pa. Hindi mo to makikita sa bansa namin. Malinaw na ipinaliwanag ng video na ito ang katotohanan ng pagkabaligtad na iyon. Ang bahagi tungkol sa pampublikong palikuran ng Pilipinas ay sobrang tumpak. Unang beses na ginamit ko ang CR sa MRT, LRT station, nagulat talaga ako. Libre at malinis. At may tissue pa. Muli kong napagtanto na ang kabutihan ng Pilipinas ay nakatago sa mga detalyeng ito. Bagamat naiintindihan ko ang gusto mong sabihin, parang sobra naman ang pagpuri. May maganda at masamang panig ang bawat lugar. Ngunit karapat dapat purihin ang pagpapaliwanag ng istruktura ng fake news sa simpleng paraan. Mahalaga ang mensahe na huwag maniwala kaagad. Ang kaginhawaan at kaayusan ng Pilipinas ay natapos na bilang kultura. Hindi ito effort ng ilan, kundi pag-iipon ng buong lipunan. Ang kwento tungkol sa street food at kalinisan na inilarawan sa video ay pareho sa aktwal kong karanasan. Masarap talaga ang lugaw. Malinaw kong naunawaan kung bakit pinagkakatiwalaan ng Pilipinas. Bagamat pakiramdam ko ay may malinis at hindi malinis na sulok ang anumang lugar, delikado ang paghuhusga sa kabuuang bahagi lang ng karanasan. Ngunit nagbigay halaga ang video na ito sa pag-iisip ko tungkol sa paraan ng pagtanggap ng impormasyon. Ang kwento ni Liang ay sobrang nakasakit. Ang pagkamakabayan, kung isasama sa maling impormasyon, ay nakakatakot talaga. Dati, naniniwala rin ako agad sa sinasabi ng online marketing account. Hindi ito kwento ng iba. Pakiramdam ko, ang video na ito ay higit pa sa pagsasalita tungkol sa Pilipinas. Nagtuturo ito tungkol sa paghawak ng impormasyon. Bagamat narinig kong marumi ang street food ng Pilipinas, kabaliktaran ang aktwal na pagpunta. Sa halip, dahil sobrang lantad, hindi sila makagawa ng masama. Pagkatapos mapanood ang video, pakiramdam ko, naayos ang sarili kong karanasan. Pagkatapos mapanood ang video na ito, talagang matindi ang impresyon na mahusay ang Pilipinas. Sa kabilang banda, pakiramdam ko, kailangan ng mas maingat na pananaw kapag naghahambing sa dalawang bansa. Ngunit ang punto na ang pag-uulat ay nakakaapekto sa buhay at paghusga ng tao ay nagpapaisip talaga. Bukod sa pagkamangha sa kalinisan at pagkamakatao ng Pilipinas, maraming boses din ang nagbigay diin sa kahalagahan ng pagdududa sa impormasyon. Kasabay nito, mayroon ding mahinahon na opinyon na ang paghahambing ay nangangailangan ng ingat. Ang pangyayaring ito ay hindi para ipagmalaki kung gaano kahusay ang Pilipinas. Ang tunay na dapat ihaid ay ang realidad kung paano ginagawa at paano tinatanggap ang impormasyon. Ang mga pinutol na imahe at emosyonal na wika ay madaling magpalihis sa paghusga ng tao. Ang mga taong malakas ang pakiramdam ng pagkamakatao ay minsan mas mahirap makita ang bitag na ito. Dahil dito, mahalaga na huwag umasa sa salita ng iba, kundi ang pagkilos na kumpirmahin gamit ang sariling mata. Ang katotohanan na aktwal na nakita, hinawakan, at naramdaman ang tanging di matitinag na aksis ng paghusga. Ang salamin na sinubukang takpan ay mas malinaw na nagpakita ng katotohanan ng punasan, ang kasinungalingan. Kahit pansamantalang maloko ang tao, ay tiyak na mabubunyag sa huli.